Totoo po ba ang mata ni Ama? Ito po ay isa pong medalyon na masyado pong popular. Aminin ko po hanggang ngayon po may nakatago po kaming ganyan. Hindi ko lang po alam kung saan na nailagay ni Lolo, pero may ganyan po talaga kami. Oo, nung baliit pa ako, ikinikwinta sa akin yan. Pero inaalis din niya, baka raw mawala ko. Malaki po siya, maganda siya, binili po dyan sa may bandang Quiapo. At ito po ay bertud kung tawagin nga po nila, no? Pero since nakakilala rin sa Lord ang aking lolo, itinago na lang po niya yun. Pero remembrance, no? Siyempre wala na po sa atin yung mga ganyan ngayon bilang mananampalataya. Ngayon, bigla ko pong naisip, itong simbolo pong ito ay may gagawin pong malaking parte pala sa Great Tribulation. Dahil ito po, it symbolizes that everywhere you go, parang kanta lang ng Gin Blossoms, no? Yung I'll follow you. Everywhere you go, masusundan ka. No? Masusundan ka. Kung tutuusin, hindi pala mata ni Ama yun. Okay? Hindi mata ng Diyos Ama yun, kundi mata ng kaaway. Yun na nakita ko lang revelation sa akin. Na, kasi alam nyo, during that time, high-tech ang panahon, hindi ko lang alam kung itong pagka-high-tech natin ngayon, masusundan pa ng mas high-tech after the rapture. I believe, after the rapture, kung ito po ay mangyayari this 23rd, mas magiging high-tech pa po pagdating ng Antichrist. Sapagkat meron siyang mga bagay na i-introduce sa madla. Na, di ba ang mga tao during that time mamamangha po sa kanya. Pero blessed po tayo. Blessed na blessed po tayo dahil hindi na po natin maaabutan yon. Tayo po nasa perfect. Doon tayo sa perfect Redeemer ng ating mga kaluluwa. Perfect Lord ng ating buhay si Jesus. Pero yung mga tao po dito sa mundo, mamamangha po sa Antichrist na ito. At dahil nga po diyan, yung simbolo pong yan malaking bagay ang gagawin po niyan sa Great Tribulation. Kung hindi man po ganyan, similar sa ganyan. It's something that we really, we really need to explore. Kasi itong mga bagay na ito, sometimes nakikita natin mga bertud, parang common lang, no? And you know what? Yan pala mga ganyan ay may gagawin pong significance sa buhay ng mga maiiwan during that time. Bertud po yata ang tawag diyan, no? Hindi ko talaga kung saan napunta yan. Hindi ko po alam. At yung ganyan po namin dati, makintab. Maganda po siya, cute siya. Pag ito sinuot mo, wow, forma mo, no? Pero, sorry po, not until you... Matagal na akong dumidighay ngayon lang po, sorry. Dahil nga po ako po isang acidic na tao. So, I'm so sorry for that. Pero walang pakialam yung pagka-acidic ko. Gagawin ko itong video ito dahil ito po ay importante para ma-awaken yung mga tao na this church age, na nanatili pa rin tayong church age, decide for Jesus. Decide for Jesus. Mahirap maiwan during that time. Yung matang yan, it symbolizes that everywhere you go, parang kanta ng Gin Blossoms, yung I'll follow you, na kapag yan ay kahit saan ka pumunta. Kaya nga, hindi ka pwedeng makabili, hindi ka pwedeng pumunta sa mall kung wala kang tatak. At higit sa lahat, hindi lang yun ang mangyayari sa'yo. Pag hindi ka nagpatatak, ipapahanap pa, ipapapugot ang ulo mo. Not until you will decide na magpapugot ng kusa, yun po yung pagiging susi mo para ikaw ay maging glorified. Tawag dito, pagiging isang tribulation saints at magiging glorified body ka right after your death. Surely, diretso ka sa heaven. Lalo na naniniwala kay Jesus, pero sarili mo talagang pagbubuno ng dugo ang gagawin mo. Ibig sabihin, you will decide for that. Napakahirap po na magiging panuntunan kung paano magdidesisyon yung mga naiwan. Ngayon, ang daling magdesisyon You just decide for Jesus. Di ba? Tandaan nyo, ang Antikristo, ibang klase po yan. Si Antichrist po, ipagpipilitan niya yung kanyang sarili, ipo-force niya yung mga tao magpatatak. Pero sa church age, tingnan niyo, si Jesus, hindi niya pino-force yung sarili niya. Gumagamit siya ng mga mangaral tulad namin, di ba? Tulad ng lahat ng Kristiyano, mag-share ng good news. Kung tatanggap sa kanya, better. Very good. Kung hindi rin tatanggap, consequence na po nila yan. Pero hindi niya pinagpipilitan na sarili niya. Pero nandiyan ang salita ng Diyos, di ba?
At yun pong ipapangaral natin dahil nandun po yung finished work ni Christ sa mga aklat ng Mateo, Lucas, 'di ba, Marcos at Juan. So, yan po nakita ko pong kaibahan nila sa Antikristo. Yung Antikristo iba, mag-i-insist siya, ipagpipilitin niya, i-force niya yung mga tao. Pero si Jesus hindi po siya nagpo-force. Very gentle ang Panginoon natin. Okay? So, yun lang po. Yung bertud kong yan, hahanapin ko nga mamaya. Hindi ko alam. Hahanapin ko lang po. Parang alam ko, nalagay ni Lolo somewhere. Pero hahanapin ko. Maganda eh. Sige. Thank you po.